Very good day, very good vibes po sa inyo lahat. Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon ha. Magre-react po tayo dito kay Katunying. Meron po siyang sinabi na pabor ako. Pero meron din siyang sinabi na masasabi kong hindi ako pabor. Pero mataas po ang respeto natin dito sa komentaristang ito. Ha? Magre-react lang po tayo. No? It doesn't mean na dahil hindi tayo parehas doon sa mga pananaw natin, sa mga nangyayari sa paligid natin, hindi ibig sabihin na ayaw na natin yung tao o galit na tayo doon sa tao na yun. No? Kumbaga, disagree, agree to disagree, di ba? Ganun yun, agree to disagree. So, pero bago po tayo magkalimutan mga kareaksyon, huwag po ninyong kalimutan at makakalimutan ang ating misyon na kung saan, ito po, yan po Reaction TV page, thank you President Mayor Duterte. Yan po ang ating misyon na yan ay magiging gold play button. No? Kaya kung mag-subscribe ka, ay isa ka ng kabahagi sa ating misyon na makapagdala ng 2 plake ng pasasalamat sa Pangulong Duterte. Pupuntahan po natin siya ng personal doon at iaabot po natin ang plake na yan kasama ng isang gold play button. Bago po mag-eleksyon, no, yun po ang target ng Reaction TV PH. Samahan po ninyo ako. Maraming salamat at subscribe, like at importante pong i-share para naman mapanood lahat para mag-viral ang ating mga video. Ito na po. Pakinggan po natin si Katunying. Ito. Buo. Sa tagal kong hindi nagla-live, hindi ko na alam Baka dahil hindi ka na nagla-live, Katunying, nahalata mo walang nanonood. Mag-live ka kasi lagi para may manood. Di ba? Hindi, baka naman hindi siya nagla-live kasi wala na siyang ila-live kay Marcos Jr. Ganun ba, Katunying? Tanong lang yun Katunying, ano mo ako, fans mo ako. Baka dahil hindi ka na nagla-live kasi wala ka nang ma-live. At least may delikadesa si Katunying, di ba? May delikadesa siya. Ganun yun. Saludo tayo kay Katunying. Huwag kang mag-live pag wala kang alam na i-live. Ano ba ito, kano? Plus... Kasi po, nung eleksyon, halos live ng live ito kay Marcos Jr. Siguro naubusan siya ng ilalive kay Marcos Jr. kasi inahanap siguro niya resibo, walang resibo, no? So, ngayon, hindi siya nagla-live. Pero alam ko si Katunying, pag nakakakita siya ng mga resibo, nila-live niya. Di ba, Katunying? Di ba? Ayaw mag-full screen Amang ng... Teka muna po Hindi na marunong Ito po. Where up? Ayun. Nahuli ko rin. Madam Vice President, pasensya ka na. Nandito ka na. Tunod sa inyo. Dahil Okay, andito na po. ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka nga posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno
nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo. Galit na galit si ma'am, ano? Ma'am, alisin na kita, ha? Stop ko na muna to. Ay, nako. What is happening to our country, Mr. President? Hindi mo alam ang nangyayari sa country natin, Mr. Katunying. Droga, kalat. Pati yung Mr. President mo ayaw magpo-political test, naiintindihan mo. O, di ba? Nasaktan ka, namura si Palaka. Di ba? O, close sila noon eh. Hindi mo alam ngayon. Hindi, nire-respeto natin to si Katunying. Magaling pong komentarista yan. Pero sa pagkakataong ito, iko-komentarista natin. Kahit konti lang, no? Alam ko naman naintindihan ni Katunying ang trabaho natin at magiging patas naman tayo sa kanya, di ba? O ito. Ano nangyari? Ano nangyari sa unit team? Ano? Parang gusto kung pwede lang ibalik yung nakaraan, ano? Anong ibalik ang nakaraan? Anong ibig mo sabihin dyan? Nagsisisi ka, ganun? Si Katunying naman, no? Ay, nako, grabe. We expected too much from our leaders, pero ngayon po, ang nangyari po sa bayan natin, nahati. Ano? Nahati po ang bayan natin sapagkat may kanya-kanyang interes. Dati, mataas pa ang pag-asa natin. Baka sakaling umunlad ang bayang ito, magkaroon pa ng tsansang umasenso. Pero, ang nangyari po sa atin, kailangan mo ngayong, para bang, kailangan mo ngayong kumampi dahil may nag-aaway na dalawa, kailangan mong may kampihan. Ganun ba mangyayari sa atin? Hindi naman ganyan. Gusto rin naman nating magtagumpay si Marcos Jr. kasi presidente natin yan. Katunying, kahit pagbali-balik na rin natin ang mundo, presidente natin yan, nais nating siyang magtagumpay. Ang tagumpay niya ay tagumpay natin. Pero paano magtatagumpay ang isang hindi marunong? Katunying, pag hindi ka marunong mag-drive, lagi ka nababangga, di ba? O baka hindi mo manawakan ng manibela. Pero siya nagpresenta na mag-drive, hindi naman pala marunong. Hindi pala yung pagdadrive niya, ibang drive ang ginagawa niya. Yan ba mangyayari sa atin? Hindi ba pwedeng nasa gitna lang tayo? Objectively, pinanunood natin kung saan pupunta ito? Hindi pwede yun. Kahit sa Diyos, hindi pwede sa gitna ka. Hindi pwede. It's either nasa katotohanan ka o nasa katarantaduhan ka, sinungalingan ka, Katunying. Ikaw, Katunying, kung gusto mong gumitna ka mag-isa mo. Wag mo, yung kun yun, nire-respeto ka namin dun. Pero wag mo kami isali sa gitna. Di ba? Mataas yung nito, mataas yung IQ ni Katunying. Pero sa puntong ito, hindi tayo pwedeng gumina, Katunying. It's either dito ka kay Palaka o dito ka sa BP Sara o doon ka sa nagdroga na di umano o dito ka sa galit sa droga. Yun lang. What went wrong? Yun siguro ang tanong natin eh. Hindi po ba, mga kababayan? What went wrong
Katunying, si Tambaluslos ang tanungin mo. What went wrong? Gusto niya maging presidente, ginugulo niya yung ngali. Oh, tama? Oh, di ba? Ano bang naging ugat ng lahat ng ito? Bakit ba all praises sila sa isa't isa nung nag-uumpisa up to the time na mag-resign si VP Sara sa kanyang tungkulin bilang DepEd? Maayos pa naman silang dalawa. Ang tinutukoy ko po si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara Duterte. Pero ngayon po, inabot na tayo ng... Ba't kaya tayo Ano nangyari sa atin, mga kababayan? No? Hindi ko alam, ba't nag-vlog ka ngayon, dati hindi ka nagbo-vlog? Di ba? Dati matagal-tagal kang hindi nag-vlog. Anong dahilan? Tanungin kita, Katunying. Dahil wala ka bang magandang i-vlog patungkol kay Marcos Jr., ganon? O delikadesa? Tama yung ginawa mo, respetad. Tama naman yung ginawa mo kung wala ka namang dapat i-vlog. Okay lang, huwag ka na mag-vlog. Hindi ko alam, baka may mabubutas ka kay Madam Inday Sara ngayon kaya nag-vlog ka, di ba? Ganun lang yung Katunying. Di ba? Idol natin to, ha? Ano nangyari sa atin? Ay, nako. Ano, tigil na natin itong vlog, Katunying. Diretso mo? O, sige, diretso daw natin. Ano nangyari? Ito matindi. Ano? Ito mas matindi. Ewan ko kung yung isa na to, kung napanood nyo na po ito. Merong isa akong ipinost kanina. Ito. Ito po ito yung mas matindi sa lahat. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Panoorin nga uli natin yun. Parang singa. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Well, ang premise naman doon, pagka daw po siya ipinapatay, at ang sabi niya, the one person who wants her dead, si House Speaker Martin Romualdez. Totoo kayang may ganun? Kayo po ba naniniwalang may ganun na? Well, alam ko may mga political motives ang bawat isa, pero to the point na may papatayin. Pinanganak ka lang kahapon, Katunying naman. Pinanganak ka lang kahapon. Na walang ganyan, maraming ganyan. Kapitan nga lang may mga naggaganyanan eh. How much more si Tambaluslos influential? Diba? Dito, parang ang ginawa ni Madam Inday Sara, Katunying, security. So ang gagawin ngayon ni Marcos Jr. tsaka ni Tambaluslos, sila mismo, iingatan nila si Inday Sara. Yun lang. Iingatan nila, sisiguraduhin nila na walang mangyayari kay Madam Inday Sara. Matalino din si Madam Inday Sara, ano? So mismo si Marcos Jr. niyan, tsaka si Tambaluslos, iingatan nila yung babae niyan kasi pag nagurgur yan, gurgur din sila. Tama? Kaya matalino si Madam Inday Sara. Ano yan? One step ahead yan, no?
O ngayon, anong gagawin ni Marcos Sr.? Bantayan niyo si Sara, si Tambaluslos. Bantayan niyo si Sara, walang mangyari diyan. Pag may nangyari diyan, lagot kami. Di ba? Matalino si Madam Inday Sara. Vice President Sara Duterte. Tapos, dahil meron siyang naiisip na may magpapapatay sa kanya, nagbilin siya, pag siya napatay, patayin din si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Araneta Marcos at si Speaker. Bakit tayo umaabot sa ganun? Tingin ko, sa bagay, may makikinig kaya si VP Sara sa mga pwedeng magpayo sa kanya, no? Hindi, may intelligence yan, Katunying. Alam mo yun. Gusto mo lang kalmantihin ang puso ni Madam Inday Sara ngayon. May intelligence yan. Diba? Yung confidential pan. O ginamit niya yung confidential pan para maponduan niya yung intelligence niya. Ha? Alam mo yun? Katunying naman. Diba? Magbubulang pa tayo dito, Katunying. Alam mo yan. Ikaw naman. Ano ba pwedeng ipayo sa kanya? Ma'am, pwede hinay-hinay. Pero kung may magpayo siguro sa kanya na maghinay-hinay siya sa kanyang pagsasalita, baka magalit no? Mahirap din Sa totoo lang, nakakatakot po siya ngayon, ano? Oo, di ba? Alam mo, Katunying, hindi siya nakakatakot. Sa amin, hindi siya nakakatakot. Matatakot lang sa kanya yung mga korap, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa bayan, yung mga nagtatangka sa kanyang buhay, ay talagang nakakatakot siya. Pero yung mga katulad nating simpleng tao na walang ginagawang hindi maganda sa gobyerno o sa paligid natin, hindi siya nakakatakot. Love na love natin dapat yan. Nakakatakot po, ano? Medyo sa totoo lang, nakakatakot po yung mga binabitawang salita. Baka nabitawan niya yung mga salita na yung, Katunying, ha? Ito sabihin ko sa iyo. Siguro may takot din sa party ni Madam Inday Sara sa mga dumarating na impormasyon sa kanya. Yung mga intel niya. Di ba? May kanya-kanyang intel yan, Katunying. Ikaw naman. Alam mo yun. Grabe ka naman, Katunying. Walang ganyan. Ang tagal mo na nga hindi nag-vlog. Magbablog ka ngayon. Ano pa yung sinasabi mong ganyan? Di ba? Huwag kang magpahalata. Alam mo yun. Ang napapansin natin, unlike her father, si Pangulong Duterte kasi kayang-kaya niyang mag-joke, kaya niyang magbigay ng salita, babawiin ganun. Para, kumbaga, kabisado natin si Pangulong Duterte. Si VP Sara kasi baka hindi pa niya naaabot yung ganung klase ng karisma, no? Karisma ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang napansin ko kay VP Sara, medyo pikon. Medyo pikon, ano po, mga Hindi siya pikon. Ikaw naman, Katunying. Hindi siya pikon. Di ba? Nandito lang ako mag-react sa sinasabi mo. Hindi siya pikon. Protective siya sa mga tao niya. Kung pikon yan, matagal nang nagngangawa yan. Hindi ba naman siya mapipikon? Ikaw, subukan ko. Sinasamaan mo yung kaibigan mo. Hating gabi, kakatukin. Dadalhin dun sa mga talagang mga kriminal, yung mga makakasama niya. Sinong hindi mapipikon dun? Walang due process. Barakuhan, ganun. Naintindihan mo yung sitwasyon niya nung gabing magsalita siya? Wag mo nang alukuhin mo ang lasing, wag lang ang bagong gising. Di ba? Alam mo yung kasabihan na yung Katunying. Siya na, ang tawag dun. Yun na, dumiretso na. May magagawa pa tayo, Katunying. Wala na, di ba? kababayan. Mabilis po siyang mapikon. At ang problema po sa ating lahat, kapag tayo ay pikon, may mga nasasabi tayong hindi magaganda. Halimbawa lang, yung pagka tayo ay napipikon, I'm sure, kahit na mabait kang tao, mapagmumura ka di ba? Nakita mo pa, alam mo pala Katunying Alam mo pala Kaya nga idol kita Alam mo tagal mo nang hindi nagbablog ka ngayon. Swerteng-swerte naman tayo, may maririnig kami sa iyo. Sana naman yung maririnig namin sa iyo, yung talagang makakapagkalma, wag mo nang pipikunin yung sampikon. Diba? Ganda pag ganyan yung kanyang kanyang walang ganyanan, hindi tinatanggap yan sa social media. Kung dito ka, dito ka. Kung diyan ka, wag ka sa gitna.
Yung sa gitna, sinusuka yan. Nasa Biblia din yan. Pero yung ito, yung merong patayin, nagbilin para patayin, ano ba sabi ng Malacanang dyan? Sige nga, may statement po ang Malacanang tungkol dyan. Siyempre, natakot. Hindi naman sanay sa ganyan si Marcos Jr. Si Marcos Jr., sanay yan sa duran-duran. Yung pakanta-kanta. Pero yung mga ganyan, yung mga gurguran. Baka si Lisa o kaya si Romualdez. Pero si Marcos Jr., hindi ko alam. Marami nga nagsasabi, utu-utu lang yan eh. Sa sinabi ni VP Sara Duterte, no? Ito po yung sinabi ng Malacanang dyan. Acting on the Vice President, ito po yung message, acting on the Vice President's clear and unequivocal statement bilang pagtugon sa maliwanag at diretsahan na pahayag ni Vice Presidente that she had contracted an assassin, na meron na siyang kinausap na isang assassin, mamamatay tao, to kill the President if an alleged plot against her succeeds. Kung ang isang tangka na o plano na patayin siya ay magtagumpay, the Executive Secretary has referred this active threat. Ang punong tagapagpaganap, si E.S. Bersamin po ang tinutukoy, ay ipinasa ang active threat o ito pong aktibong banta to the Presidential Security Command for immediate proper action. So inendorse na daw po ni E.S. Bersamin sa Presidential Security Command ang bantang ito, active threat para sa immediate proper action. Any threat to the life of the President must always be taken seriously, more so that this threat has been publicly revealed in clear and certain terms. Lalo pa nga daw po, at ito inihayag sa publiko sa mga maliliwanag na mga pangungusap. Galing po yan kay sa Presidential Communications Office at may utos na raw po si Executive Secretary Lucas Bersamin. Ano po, mga kababayan? Nasaan po ba si VP Sara ngayon? Si VP Sara po ay nasa ospital at sinasamahan po niya sa St. Luke's Hospital. Ito pong si Attorney Zulaika Lopez. Siguro po doon sa mga, parang kayong lahat alam nyo na po yung background nito no? Nagyayaya na daw po ng rally kasi ng EDSA. Itong si Attorney Harry Roque. Puro EDSA naman. Puro kayo EDSA. Traffic na nga si EDSA. Hindi naman siya nagyayaya. Alam mo yun? Hindi siya nagyayayang pumunta ng EDSA. Yung mga gusto lang. Kung ayaw mo, edi huwag kang sumama. Anyway, nag-umpisa po ito sa desisyon po ng Kongreso noong, kung di ako nagkakamali, ay Wednesday, na i-contempt ito pong si Attorney Zulaika Lopez na Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Nung po siya ay ikinontempt, of course, alam niyo ikinukontempt, ikinukulong po yan, meron pong detention facility ang house. Nung pong kinagabihan po ng Huwebes, ay nagpunta si VP Sara doon sa Kongreso. So pinayagan po siya na bagamat lampas na sa oras ng dalaw, pinayagan po siya dahil Vice Presidente po siya na makausap si Attorney Zulaika Lopez. Ang gusto po ni VP Sara samahan po si Attorney Lopez doon po sa detention center hanggang sa araw ng Lunes, pero hindi po pumayag ang House dahil nga daw po may mga rules sila na sinusunod. So si VP Sara, imbis na umuwi, nagpalipas po ng gabi doon sa opisina ng kanyang kapatid, si Congressman Pulong Duterte, Paulo Duterte. Dahil ayaw pong umalis ni VP Sara sa Congress, medyo kinakabahan po ang House dahil nagiging security
magiging security issue daw po yun, considering may iba pang nire-request po si VP Sara, isa po dyan ay ang payagan siyang mag-jogging dun sa paligid, et cetera, et cetera. Ano po? Paano magiging security issue? Maniniwala lang dyan yung mabababawang kukote. Katunying. Kasi yung Batasan Complex, isa yan sa mga pinaka-secure na lugar na pwede mong puntahan kapag may gustong, walang pwedeng pumasok na sino-sino dyan. Doon pa lang. At saka may kasama security yan. Di ba? Double security na yun. Di ba? Kaya lang, talagang hindi sila mapakali. Nandyan si Madam Inday Sara. Alam mo yun, kontrabarata yan eh. Nandyan yung hindi corrupt, madidikit yung katulad ni Tambaluslos, talagang mainit yan. Hindi magtatabi yan. Di ba? So, ang naging ending po nun, mga kababayan, kagabi po, para, eto, klaro naman eh, parang klaro ang statement ng Sergeant at Arms na gusto nilang para i-flash out ba ito si VP Sara para umalis na rin siya sa Kongreso, alisin na rin dun si Attorney Zulaika Lopez para po dalhin sa Correctional Institute for Women. O sa tingin mo, tama yun. Mali ba si Madam Inday Sara nandyan? Palagay ko hindi. Sa kapatid niya yung opisina, di ba? Palagay ko hindi mali. Nagiging mali lang kasi talagang naiimbyer na yung mga, siguro mga bakla yung ibang kongresista dyan. Meron bang bakla sa mga, o pasintabi po sa mga, mga bakla, hindi po ginagamit lang to, alam nyo na, hindi naman anong tawag doon, para anong tawag doon, yung discriminate, ma-discriminate yung mga bakla. Hindi naman po. Ako ngayon, di ba? Hindi sila komportable, nandiyan si Madam Inday Sara. Sa Mandaluyong, ayun, humarang na po dun si VP Sara, nagsalita, nagpa-press con po sila sa pamamagitan po ng Zoom, ano po. At ayun, kaya nga po naalaman natin na kinuha pang abogado, tumatayo pong personal lawyer ni Attorney Zulaika Lopez, si VP Sara. Ewan ko kung hanggang ngayon meron po silang arrangement tungkol dyan. So apparently dahil sa panic attack, dinala po sa sa Veterans Memorial Medical Center si Attorney Zulaika Lopez. Sinamahan po siya ni VP Sara, at later on at 5 o'clock in the morning kanina, dinala po naman siya sa St. Luke's Medical Center. Pero the order of the house stands na pagkagaling daw po sa St. Luke's ay dadalhin po sa Correctional Institute for Women. Ito pong si VP Sara, mga kababayan. Hindi mali ho. Hindi pala si VP Sara, diba, hindi. si Attorney Zulaika. Diba? Pero dahil ayaw ngang humiwalay sa kanya ni VP Sara, parang ang dating tuloy nun you and me against the world, si VP Sara at saka si Attorney Zulaika. Ako naiintindihan ko yung point ni VP Sara. Ayan po, kita nyo, ayaw bumitiw nitong si Attorney Zulaika kay VP Sara. Matagal na siguro silang magkasama, matagal na po silang magkasama, baka po ayaw ni VP Sara na kumbaga madamay yung kanyang mga tao, especially ito pong kanyang kaibigan, dun po sa problema niya. Pero kung babalikan po natin, kaya naman po nadamay yung mga iba-ibang mga tao, kaya nadamay yung magkakaibang mga iba-ibang tao, mga tauhan po nila, those people who are working for the Vice President, sapagkat ayaw talagang humarap ni VP Sara sa Kongreso. Pero ngayon, gusto pala niyang tumira sa Kongreso, magstay sa Kongreso. Ano po, mga kababayan? So, Ikaw naman, Katunying, ang tagal-tagal mo nang hindi nagbablog, ganyan pa yung vlog mo. Hindi naman sa ayaw niyang humarap. Ayaw, hindi lang niya masikmura
Yung kaharap niya doon si Castro, convicted. Yung isa, may utang daw na 9 million, hindi niya masikmura. Pangalawa, yung anong tawag doon, yung mga tao doon sa Quadcom na nag-utos, itong si Tambaluslos, merong issue yan doon sa United States. So ibig sabihin, kung nakikita niya sila, parang hindi niya matanggap na yung mga nag-iimbestiga sa kanya ay mga, alam mo na. Di ba, Katunying? Alam mo yun. Matalino ka, Katunying, kaya nga Katunying ka eh. Di ba? Huwag naman ganyan. Matagal ka nang hindi nagbablog, hindi po. Ayusin mo naman ng konti. How is it gonna end? Yan po ang ating inihintay. Kapag na-impeach na si Madam Inday Sara, Katunying, hindi mo alam yun? Kapag na-impeach na, tuluyan ng nasira ang kanyang pangalan, katulad ng ginawa nila kay Binay, o di ba? Si Trililing nga daw laging nandyan eh. Sino bang sumira kay Binay nung panahon niya? Di ba ang ginamit nila si Trililing? Si Rojas, tsaka si Noynoy. Ginamit nila si Trililing, ganun. Kasi kasama nila yun, di ba? O, mga liberal. O. Ganyan ang ginagawa nila. Si Trililing daw, di umano, siya yung kaut-utan dila. Tanungin mo kasi ganang mamamayan. Nanonood ako sa kanila. Alam nila yun eh. Nakita sa camera daw si Trililing, di umano. Yung ganang mamamayan, kabaro mo yung mga yun eh, di ba? Oh. Ganun yun, Katunying. Oh. Alam mo na ngayon. Oh. Okay. How is it gonna end? Sana po ay maging maganda pa rin ang ending nito. Ang kwan lang natin dito, mga kababayan, sa totoo lang, ang ikinalulungkot natin ng higit dito sa pangyayari po na to, mga institutions po ito eh. Ito, sasabihin ko sa inyo ng diretso Ang kagandahan po na ating nalalaman, ang paggastos ng confidential and intelligence fund, nagkakaroon tuloy tayo ngayon ng ideya kung papaano hindi lang sa OVP, pati sa iba pang mga government agencies na may confidential fund, kung papaano po nila pinaglalaruan ang pondo ng bayan. Yung pong tanong na dapat bang busisiin ang paggamit ng confidential fund, palagay ko hindi lang sa opisina ni VP Sara, pati na yung iba pang mga government agencies na may confidential fund, it's high time to set a specific system and siguro mga protocols para po hindi naman nilulustay ang pondo ng bayan. Yan, tama yan. Di ba? Pabor tayo sa sinasabi ni Katunying. Pabor ako dyan, kudo sa'yo. Di ba? It's a high time. Di ba? Pero paano mo bubusisiin yan? Sinong mag-o-audit sa mga taga-kongreso kung sila ang nag-a-approve sa pondo ng COA? Paano magkakaroon ng lakas na loob ang COA na gipitan ng kongreso o mga kongresista sa kanilang quote-unquote confidential fund, sino man ang nabibigyan dyan sa kongreso, kung sila ang may hawak ng purse, na pag ginipit nila ang kongreso, tatamaan yung COA. Di ba? Conflict of interest. Dapat ang COA may sariling yan. Automatic pondo. Wala hindi na idadaan yan sa kongreso. Hindi. Dumadaan sa kongreso. So ngayon, siyempre ang COA, kinakabahan. Di ba? Sila may hawak ng pondo eh. Alam mo yan, Katunying, ikaw naman. Katunying ka eh. Alam mo yan. I'm talking only about the confidential and intelligence fund. Kasi kita-kita natin kung gaanong binalahura po ito eh. Kaya lang, ang problema po lang, sa totoo lang, kaya po medyo sensitive po itong issue na to dahil meron na pong hidwaan ang House of Representative Leadership at saka si VP Sara. Pero alam niyo kung hindi si VP Sara to, say another government agency, matutuwa pa rin ako eh. Dahil nakikita natin kung paano, di ba, kung paano nilalapastangan ng pera mo. Pera mo po yun, kabayan. Pera mo yun. Pera natin yun eh. So ibig sabihin, Katunying, naniniwala ka nilalapastangan ni Madam Inday Sara yung pera natin. Di ba? Ang usapan kasi dito si Madam Inday Sara, di ba? So ibig sabihin, naniniwala ka na si Madam Inday Sara guilty siya.
At si BBM, lahat ng may hawak ng mga ano, hindi sila guilty, ganun. Di ba? Alam mo naman yun. Oh, Ginaganon lang nila. O ito, kalimutan natin si BP Sara. Yan, Kalimutan ganyan. natin si BP Sara. ganyan. Oh, yan, magkakasundo tayo niyan. Oh. Sa totoo, Sa totoo lang, hindi ko pa po napanood ito. Ngayon ko lang mapapanood, promise. Hindi ko ni-review o ano. Ngayon, impronto, habang pinapanood ko si Idol, nagre-react ako. Di ba? Pero meron siyang sinasabing tumpak. 100% agree ako sa kanya. Meron din naman siyang sinasabi na medyo tagilid, hindi ako masyadong agree. But the respect is still there. Wag po ninyo wag po tayong ano, yung ma-misunderstood nyo ako, no? Na against ko kay Katunying. Hindi po ako against dyan. Ano lang tayo? Issue-based, di ba? Issue-based lang. yan po, nakakagalit naman talaga na nakita natin, wini-withdraw ang daan-daang milyong piso mula sa land bank, tapos hindi natin alam kung paano yung ginagastos, kung kani-kaninong acknowledgement receipt lang ang inilalagay doon. Happy ka ba doon, kabayan? Kasi nga, ang requirement, acknowledgement receipts lang. Pero yung ano daw, yung Office of the Vice President, Katunying, inihingan daw ng resibo. Sila lang ang inihingan ng resibo. Tama, acknowledgement receipt lang ang kailangan ng COA. Kasi yun naman nakasaad sa batas. Yun lang, wala na. Acknowledgement receipt lang. Hindi natin pwedeng questionin yun. But having said that, siguro it is high time na busisiin ang lahat ng confidential fund use ng iba't ibang mga government agencies. At kung meron ng House of Representatives na ganyan, dapat ay mabusisi din natin. Hindi, maganda Katunying. Ang suggestion ko, yung House of the Representative, hindi na hawak ng pera. Fully legislation lang sila. Walang hawak-hawak ng pera, walang patungkol sa kontrata sa mga construction, akap, wala silang power dyan. Purely legislative lang sila. Palagay ko, wala nang tatakbong kongresista. Wala nang pera, di ba? Kaya ngayon, silang may hawak ng purse. Anong gagawin natin? Di ba? Because no one is above the law. Tama ka dyan. Hindi po ba? Tama. Ang problema po kasi, halimbawa, yung COA natin, ang COA, wag magagalit ang COA, ha? Ang problema po sa COA, may mga resident auditor po yan. Nasaan po ba resident auditor? Kaya nga tinawag na resident auditor nung isang ehensya. Maniniwala kayo, again, huwag kayong magtatampo, meron na pong itong mga napatunayan in the past, na yung COA mismo ay kasabwat ng mga government agencies. Kasabwat ng government agencies sa misuse of funds. Kaya, hindi po pwedeng iasa sa COA. Bagamat dapat, ang presumption of Galing ni Katunying, alam niya yun eh, no? Ngayon mo lang nalaman yun, Katunying. Alam na ng taong bayan niya, matagal na. Ha? Dekada na alam na niya mga kasabwatan sa gobyerno. Yung tinatawag nilang red, ano ba yun? Reddish? Alimutan ko yung term, pasisya na po kayo, ha? Yung parang fixer, ganun yun. ang presumption natin may regularity sa pagtatrabaho po nila. So, yes, nabuksan ni VP Sara, pero this should not stop with OVP. Dapat lahat ng may confidential funds, daan-daang milyon, bilyon piso, ginagastos lang po nila sa ganyan. Ang kalimutan na natin yung confidential fund, Katunying. Yung flood control fund na lang. Oh, katiting lang yung confidential fund, considering. Di ba? Yung flood control fund, yung DepEd fund, maraming fund yan. Tanungin mo si Tambalusnos, magaling siya dyan. Dahil according to Madam Inday Sara, marami siyang nagastos nung pagtakbo nung nakaraan, 2022. Sabi niya, babawiin daw niya lahat. Hindi ko alam kung nabawi na niya. Palagay ko, di ba? Nabawi na niya yung mga, alam niyo na, yung lakas niya na nawala. Kasi nung panahon ng eleksyon, Katunying, napagod.
mga kababayan. Nakikita niyo po ba yung sitwasyon? Kaya lang, ang problema kay VP Sara, sa totoo lang, ako kampi pa nga ako sa kanya sa una. Kaya lang, dapat medyo nirerendahan niya yung kanyang sarili sa pagsasalita. Katunying, ngayon, hindi ko alam kung nagmamangmangan ka or nag-ano-ano ka yung nagkukunwari ka. Duterte yan. Hindi mo ba kilala yung mga Duterte? Naninibago ka. Ngayon ka lang naninibago sa mga Duterte? Ha? Ngayon ka lang naninibago? Di ba in-interview mo si Palaka? Di ba? Sweet sa interview ninyo. Ngayon, Duterte, hindi ka pa sanay sa mga Duterte, Katunying. Oh, for your information, Duterte, normal sa kanila yan. Tanggap ng bayan ang kanilang karakter. Tanggap ng bayan ang kanilang estilo. Di ba? Kaya nagtataka ako sa iyo, Katunying, ba't nanibago ka ngayon? Di ba? Tanong lang, naninibago ka sa mga Duterte, ganyan sila. Normal sa kanila yan. Para sabihin niyang naiisip niya, pinupugutan niya yung mga... those words should not come from the mouth of a sitting vice president. The number 2. Pero si Pangulong Duterte, ano sinabi niyang itatapon niya sa Manila Bay, lahat ng mga pusher durugista, hindi mo siya sinita nun? Anak yan ni Rodrigo Roa Duterte. Yung ganong mga pananalita, normal sa kanila yun sa Davao. Di ba? Normal sa Davao yun. Kaya ang Davao, tahimik. Tahimik ang Davao. Di ba? Oh, ngayon, alam mo na, Katunying. Katunying na, idol kita eh. Alam mo yan. Duterte yan, normal sa kanila yan. Top official of the land. Hindi po bagay yun eh. Diba? Yung mga ganon, salita ng kanyon eh, salita ng napipikon eh, no? Hindi, salita ng Duterte style yun. Si Katunying naman eh. Ay, grabe ka naman, Katunying ha. Hindi mo alam, Duterte, normal yan. Normal sa kanila yan. Naninibago ka ngayon dahil close ba kayo tanong lang to, Katunying ha. Close ba kayo ni Lisa Araneta? Or ni Bongbong Marcos? Hindi ko alam. Kung close kayo, ngayon kung close kayo, naiintindihan kita ngayon. Sa posisyon mo, naiintindihan kita. Nasasaktan ka nung sinabing pupugutan ng ulo si Marcos Jr., nasasaktan ka nung sinabing yung envelope galing kay Palaka, nasasaktan ka sa mga statement ni Madam Inday Sara na yun nga, gugurgurin niya yung tatlo si Romualdez, si Lisa Araneta, si Bongbong Marcos kapag may nangyari kay Madam Inday Sara. Naninibago, Duterte nga yan, normal sa kanila yan at tanggap yan ng mamamayan. O ngayon, kung halimbawa lang ito, Katunying, kung close ka sa dalawang yun, ngayon, nauunawaan na kita. Alam ko na yung kung saan ka nang gagaling. Di ba? Ganun lang yun. Pero hindi ko sinabing close ka. Halimbawa lang na close ka. Di ba, Katunying? Idol ko yan. Oo. Salita ng napipikon. Hindi. Pinipilit mo salita ng napipikon eh. Salita yan ng Duterte, normal yan, Katunying. Kau naman. O, di ba? Alam mo yon. Palagay ko napikon si Katunying nung nagsalitang ganyan, Totodasin ko si Marcos Jr., si Lisa Araneta. Na-hurt ka ba? Tanong lang, Katunying, na-hurt ka? Kung hindi ka na-hurt, okay. Nagtatanong lang ako. Kung na-hurt ka, okay din sa akin. Diba? Kaya walang mangyayari sa bayan natin. Ang tanong. So, ibig sabihin, walang nangyayari sa bayan natin dahil sa sinabi ni Madam Inday Sara sa mga statement niya? Ganon? Anong tanong? Sige, diretso mo. Ako ba ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon? I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Siyempre, alam mo naman, alam na ng taong bayan yun. Kasi pag hindi mo sinabi ang, Katunying, talagang halatado ka na. Alam na ng taong bayan yan kahit hindi na kita i-quote.
Eh kung ako lang i-quote ng taong bayan, eh araw-araw kino-quote nila ako. May pa-quote pa si Katunying, no? Tawagan nga kaya natin si Congressman Marcoleta, no? Samaan niya tayo dito para naman maganda yung usapan. Congressman Marcoleta, kausapin mo si Katunying, sabihin mo sa kanya na ang lahat ng yan, yung mga quadcom na yan, ay puro mga mali, di ba? Mga Katunying, pakinggan mo kasi si Congressman Marcoleta. Hindi, naintindihan ko si Katunying. Siguro hindi siya sanay dun sa sinabi ni Madam Inday Sara na kapag may nangyari sa akin, mayroon na akong kinausap na totodasin nila si Romualdez, Lisa Araneta, tsaka si Bongbong Marcos. Nakakatakot talaga yung Katunying. Kahit ako, nasyak ako eh. Di ba? Pero nung gumanon ako, ay, Duterte pala to, okay lang yan. Pero naintindihan ko si Katunying, nakakasyak talaga yun, di ba? Kahit sino nasyak eh. Sabi niya, huwag kang maglala sa aking safety. Ito, sabi niya. May kinausap na akong tao. Yan, ganyan. Pag may nangyari sa akin, hindi siya titigil habang hindi niya natutudas ng tatlo na to. Ngayon, ang kalalabasan niyang Katunying, mismong si Marcos Jr. tsaka si Romualdez, aarkila sila ng security. Sisigurado nila walang mangyayari kay Madam Inday Sara. Kasi hindi na nila pwedeng galawin eh. Nagsabi na may kinausap na. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Alam na namin yun. Hindi na kita i-quote. First time mo sinabi yan sa camera. Ngayon mo lang sinabi. Kami sinasabi na namin yan 10,000 years ago. Katunying naman. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Anong alam niya? Hello naman, Katunying. Alam mo naman yun. Walang alam yun. Dire-diretso lang ang isip nun. Binangga ng barko. Anong gagawin natin? Ganon sasabihin nun. Malakas yung hangin. Ganon yun. Na-overwhelm yung flood control. Diba? Ganon na sasabihin nun. Tapos si Joby Cremula nakang gano'n, Ano kaya ang susunod niya sasabihin? Magtatago na kaya ako? Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Hindi nga siya marunong. Narinig mo yung sinabi na Madam Inday Sara, hindi siya marunong, Katunying. Katunying naman. Ngayon na, dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Takot nga, di ba? Tahimik si na Castro, mga leftist, tahimik. Yung mga mainstream media, kumaawit sila sabay-sabay, tahimik din. Ikaw naman, Katunying, parang hindi mo alam ang nangyayari sa paligid. Anong aaksyonan ni Bongbong Marcos? Di ba? Nung panahon pa nga lang daw nangalalan ayon kay Madam Inday Sara, yung perang binibigay, hindi nila ginagamit sa kampanya. How much more kung may makukulimbat pa sila? Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito, gusto kong sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Ngayon mo palang alam? Katunying, medyo nalilate ka na. Hindi ko alam kung merong yan. Yung sinasabi mong yan, hindi ko alam kung merong catch. But wait. Wala bang, but wait. There's more. Baka may ganyan yung Katunying. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Mainit ang ulo ni Katunying dito Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the president does not lift a finger, ibig sabihin, kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Kala ko may gagawin ka. Okay, sige. Okay na. Yan po yung sinasabi natin. Kaya lang, gusto ko lang sabihin na
Huwag po ninyong kalilimutang iboto si Senator Congressman Rodante Marcoleta. Siya po dito sa channel na to, isa po siya sa pinopromote natin. Kaya gusto ko si Congressman Rodante Marcoleta, medyo magipagkwento ka ng konti kay Katunying. Medyo yata nade-delay siya. Dapat noon pa niya ginawa to no? Siguro kung noon pa niya ginawa to, naniniwala tayong, di ba? Pero hindi, di ba? Natakot siya nung sinabi niyang, tutudasin ko yung tatlong yan pag may nangyari sa akin. May kinausap niya ako. Hindi pa niya alam ang nagsasalita Duterte. Hello, Katunying. Duterte po ang nagsasalita. Sanay kami dyan. Kaya nga minahal ng taong bayan ng kanilang estilo ganyan. We love it. Minessage ko po sila dyan tungkol dyan. Galing! Sabi ko, kung hindi, ako po, kahit pa paano, nakakapag-message ako sa ibang mga nasa inner circle. Wala na, hindi ko kailangan mag-message sa kanila. Sino ba sila? Baka madamay pa ako sa ginagawa nila. Yung pagpupulbur-pulburon, di ba? Hindi ako na mag-message. Ano pa, mabavirus pa yung cellphone ko. Grabe po. Grabe po ang katiwalian sa mga government projects. Grabe po. I-quote nyo po ako dyan. Hindi na I-quote kailangan. ako. Hindi na kailangan. Yung ganang mamamayan, magandang panoorin yung ganang mamamayan. Katunying manood ka doon. Oo, very advanced sa mag-isip. Sa totoo po, ito hamon sa Pangulo. Hamon sa... Walang alam yan. Alam mo yung tapos kang taekwondo tapos sinahamon mo yung walang alam. Paano mo aamunin yan? Wala nga decision making. Katunying, hello Katunying, ikaw si Katunying, alam namin. Respetado ka namin. Magbigay ka naman ng medyo alam mo na yun. Sa Pangulo, dapat gawin niya. Pero, that does not give the Vice President the license to do what she wants to do. O di ba? But wait, there's more. Sabi ko na sa'yo, may catch Katunying naman, huwag kang pahalata Wala nang ginawa ang Kongreso, Katunying, for your information, inuubos nila ang resources natin. Ang topic lang nila si Madam Inday Sara at si Pangulong Duterte. Hindi mo alam yun? Hindi mo alam? Wala silang ginawa, tinrabaho dyan, kundi yung dalawang mag-ama. Sila lang ba ang mandato nila? Na sa Kongreso ang mandato lang. Wala na pa silang ibang trabaho? Di ba, Katunying? Alam mo yan. Huwag kang magpahalata naman. Yung mga pinagsasasabi niya na to, ugali ba ng nasa katinuan yan? Huwag kang magsasalita ng ganyang, Katunying. Katinuan hindi maganda sa pandinig namin yung katinuan. Si Marcos Jr., hindi siya nagpapapolitical test. Sa palagay ba ninyo, hindi nangangamba ang taong bayan kung yung presidente nasa katinuan? Katunying. Si Lisa Araneta, lahat ng iskandalong pinasok niya, di ba, ba't hindi niya sagutin? Di umano. Ngayon sinasabi mo katinuan, wag naman ganyan, Katunying. Wag ganyan, Duterte nga yan. Ba't ngayon ka lang nasisyak? Nag-text ba kayo ng dalawa ni Lisa Araneta? Ano lang. Tanong lang. Nag-text ba kayo? Katunying, magsalita ka naman. Pagtanggol mo naman kami, ganun ba yun? Tanong lang yan, Katunying, tanong lang kasi idol kita. Ugali ba? Hindi ugali ng mataas na opisyal ng pamahalaan yan. Patawag nga yung patawag. Tawagin mo yung si Kosa, tawagin mo, papuntay mo, pangausap mo si Katunying. Katunying, nakakalimutan mong mga Duterte yan. Oo naman. Nag-usap ba kayo ni Lisa Araneta bago yung live mo? Tanong lang.
Ayaw mo magpahalata pero medyo naintindihan ka namin. Huwag mo na masabing masamang tawang si VP Sara dahil nagsalita siyang gano'n. Normal yun sa amin. We can take it. Hindi po, opo. Ako, yun lang, ito, usapan na tong, usapang diretsahan. Tantanan nyo na yung pagbili-bili ng mga projects. Panahon pa ni, alam ni Pangulong Duterte to, panahon pa niya. Yung mga kongresista, binibenta nyo yung mga projects. At nagpatuloy ito ngayon. Hindi pa naunang Pangulong Duterte yan. Panahon pa nung unang panahon. Ba't kinote mo? Ba't sinabi mo si Pangulong Duterte? Panahon ba ni Marcos wala yan? Panahon ni Cory wala yan? Panahon ni Ninoy wala yan? Ba't sininggal out mo panahon ng Pangulong Duterte? Ikaw naman, Katunying. Idol kita eh. Wala naman ganyanan na Katunying ka yung ano mo, yung respeto sa iyo ng mga nakikinig. Huwag mo naman bawasan. Pagka hindi po nilubayan yan, ito pong mga bili-bili ng project na yan, maniwala kayo, we are going to the dogs. Naniniwala ko dun. May problema ba ang administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. Yung mga ang problema kasi sa kanya, sasagutin lang eh. Kung meron bang katiwalian, kung wala, ba't ka matatakot humarap doon? Okay, sinagot niya, ayaw nila yung sagot. Sabi niya, bahala na kayo dyan. Ayaw niyo yung sagot ko eh. Sinagot niya, ayaw nila yung sagot. I-demanda siya, i-impeach siya, dalhin sa ombudsman kung talagang meron silang ebidensya, Katunying. Hindi mo alam yung Katunying. Kung talagang meron silang ebidensya, di ba dalhin sa ombudsman? Ang ombudsman ang mag-imbestiga. Hindi naman sila COA, ginagawa lang trabaho ng COA. Hindi naman sila NBI o prosecutor, ginagawa lang trabaho ng prosecutor, Katunying. Hindi mo alam yun. Ikaw nga yung nakakaalam kung merong... Alam ko nga, kaya nga sinasabi ko sa'yo, Katunying. Merong katiwalian yan o wala. Saka naman nakakita. Apat na withdrawal ng 125 million each, kalahating bilyon. Sabihin nyo, hindi nyo alam kung yung mga papel na hindi dumaan sa inyo. Hindi po ba? Hindi kasi niya alam yung mga papel na pinapakita nila dun. Katulad ni Gloria, yung envelope. Di umano, galing pala kay Palaka. Kaya nga hindi ka na masyadong nagla-live, Katunying eh. Mahirap kasi pag nagla-live ka, hindi mo feel yung nila-live mo. Ngayon medyo may nakita kang butas kay Madam Inday Sara, bigla kang nag-live. Uy, ila-live ko to. Nagsalita ng totodasin niya si ano, ganyan-ganyan. Magandang i-live yan. Ganun ba, Katunying? Naman ganyan, naghihintay ka ng tamang pagkakataon para, di ba, matuwa sa'yo si Lisa Araneta, ganun? Tanong lang yan, Katunying, tanong lang ha. Si Senador Marcoleta, gusto kong makausap mamaya. Senator Marcoleta, pagpaliwanag nga kay Katunying ang nangyayari. Di ba pinaliwanag mo sa sa nagpa-interview ka diyan sa sa mga nagwewelga? Medyo tapikin mo ng konti si Katunying para naman hindi siya masyadong obvious. Mga kababayan, Overtime na tayo, Katunying. First time ko ma-overtime dito sa vlog natin, Katunying ha. Bilisan mo naman siya.
Ito po ang nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Ito po ang nangyari sa bayan natin. Ayan. Pagka diehard Duterte ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Huwag naman diehard Duterte. Ayoko lang maging diehard sa mga adik. Okay na ako maging diehard Duterte. Kasi may resibo sila, yung Davao. Resibo nila yung Davao. We are not Filipino for nothing. We are not supporter for Duterte for nothing. Huwag mo single out yung... Pag diehard BBM ka, wala ka ng pakikinggan na katwiran ng kabilang panig. Bayad ang mga yan. Hindi mo alam, Katunying, bayad. Meron nga nag-click yung kalbo. Yung mukhang engot. Inagisa niya ng 1,000 ni Romualdez, nagngangawa na. Dati, diehard siyang Duterte. Nagtaka ka ngayon ako, kulang na lang, murahin niya ang Pangulong Duterte o minuran na niyata. Si Katunying, medyo medyo, hindi ko naintindihan ngayon. Madalang na lang siya mag-vlog pero hindi ko alam, di ba? Kaya natin nireact para naman, di ba, magkaroon tayo ng parallel investigation. Ito na po nangyari sa bayan natin. Ito na po nangyari sa bayan natin, mga kababayan. Opo. Yan na po nangyari sa bayan natin ngayon. Kawawa po itong bayan natin. Na-polarize tayo dahil sa mga leader na iniidolo ng karamihan. Hindi namin sila iniidolo. Pag nakita namin nagluluko si Sara Duterte, hindi namin susuportahan yan. We are not devoted or in devotion namin sa bayan. Ngayon, kailangan namin ng leader na nagpakita ng katulad ng aming paniniwala. Ngayon, kung ikaw, wala kang pinaniniwala, nasa gitna ka, nire-respeto ko yun. Ngayon, kung naniniwala sila sa isang drugista, sa isang magnanakaw, sa isang sinungaling, sa isang, hindi namin alam, yung tinatawag nilang, ano ba yun? Basta, di ba, naggagalawan, yung papalitan ng asawa, bahala sila dun. Problema nila yun. Kung naniniwala sila sa mga yun, nire-respeto din namin yun. Di ba? Dito kami. Sa mga galit sa mga kriminal. O, di ba? Pero si BBM, kung kinausap siya, kumusta yung mo? I will not dignify that question. Pag ganun, at hindi ka pa rin nagising sa kahibangan mo, hindi ka, Katunying, yung mga ibang tao. Hindi, sa totoo lang po, idol ko si Katunying. Issue base yung pinag-uusapan natin dito, issue base. Nagre-react ako dun sa issue, hindi sa personal, hindi dun sa mismo Katunying. Di ba? Maganda pong ihemplo yung taong yan. May business yan. Yung restaurant, may maganda yung kanya reputasyon. But this kind of issue, medyo meron kaming hindi pagkakaunawaan. Issue-based lang, Kasi marami pong followers si Katunying Maraming follower niya ako, inaamin ko naman, follower niya ako. Pero dito sa issue na to, Katunying, merong mga bagay na agree ako sa iyo, meron din naman mga bagay na hindi ako agree. Tama ba yung Katunying? O di ba? O unang-una, Duterte yan. Nanibago ka, Duterte yan. Pangalawa, matagal kang hindi nagla-live. Ngayon, nag-live ka dahil narinig mo nagsalita si Madam Inday Sara as being a Duterte. Yung kanyang normal, yung kanyang natural kasi yung mga yan, kaya mahal namin. Ayaw namin yung plastic. Hindi po ba? Ang pangarap ko, matagal ko na itong pangarap. Sapagkat naniniwala ako na tama yung ginawa ni Senator Ping Lacson. Matagal ko ng pangarap na sana ay tanggalin ang diskresyon ng mga mambabatas, congressman at senador sa paggawa ng proyekto, sa bidding. Ewan ko lang kung may tumakbo pang congressman at kung may tumakbo pang senador. Tama ka dyan, Katunying. Ano tayo dyan? Magkasama tayo dyan. Sana wala na.
Sana wala ng pera, paghawak ng pera yung mga legislative branch of government natin. Sana hiwalay sila dun. Sila nag-a-approve ganyan. Pero yung paghawak ng pera, paggawa ng mga project, sana wala na. Tama si Katunying dito. Yun din ang matagal ko nang pinipreach. Pero dun sa sinabi ni Madam Inday Sara na ganyan-ganyan, Duterte yan, Katunying niya. Duterte sila. Ganyan sila. Normal sa kanila yan. Tanggalan po ninyo ng discretion ang mga mambabatas natin sa pagturo ng mga project, pagturo lalo na ng mga kontraktor na gagawa ng project. Pagka po ganun, ewan ko lang kung may tatakbo pang congressman at senador. Tama yan, Katunying. Yun ang pangarap ko. Sana mangyari yun. Pero mahirap eh. Mahirap mangyari. Alam niyo kung bakit mahirap mangyari? Sila magdidesisyon eh. Yun ang problema natin, mga kababayan. Parang, di ba? Parang kaya tumatakbo ngayon ng mga mambabatas, gustong maging congressman, eto pa, meron pang isang gusto si Ping Lacson na matagal ko nang gustong mangyari. Alam niyo po, kaya itong Ping Lacson na to, nanghihinayang ko kay Senator Ping Lacson eh. Sana si Senator Ping Lacson ang naging presidente ng Pilipinas eh. Ito bang vlog mo na to para i-promote mo si Ping Lacson? I respect that. I respect. Nire-respeto ko rin naman si Ping Lacson eh. Ang ayaw ko lang sa kay Ping Lacson ngayon, nagpaano siya sa alliance. Sumama siya kay Marcos Jr. Taas ng respeto ko dyan, maya-maya ang sinamaan niya, di umano durugista. Anong, magkano? Anyway, Katunying, nire-respeto kita dyan. Sige, Ping Lacson. Alam niyo po yung isa pa niya sinasabi. Sabi niya, pagka ikaw ay pumasok sa gobyerno, pag ikaw ay government official, whether you are appointed or elected, dapat waived ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dapat pwedeng halongkatin ng gobyerno na nag-iimbestiga ang iyong bank accounts. Pagka ikaw ay isang tao na pumasok sa gobyerno, ulitin ko ang gusto ni Senator Ping Lacson, all government officials, elected man o kaya appointed, dapat walang bank secrecy law. Di ba may SALN na sila? Hindi. For general information. Sir, hindi mo ba alam may SALN sila? Ibig sabihin yung SALN nila hindi natin mapagkakatiwalaan. So kung hindi natin mapagkakatiwalaan, yung bank secrecy law ba, yung usapan dito, yung pera lang nila sa Pilipinas? Yung pera nila sa overseas, hindi usapan yun, yung offshore nila? Ano yun? Hindi na natin pwede pakialaman yun eh. Hindi naman natin alam kung saan-saan yung mga vault nila doon sa ibang bansa, di ba? Bili siya ng bahay sa New York, may vault siya doon. Alam mo yun, sir, hindi. Gusto po nating matigil tong katiwalian sa pamahalaan. Gusto ko rin. Kung gusto nilang matigil ang katiwalian sa pamahalaan, ano po yung dalawa? Dalawa lang muna at marami pa namang iba. Ano pong una, tanggalan ng diskresyon ang mga mambabatas sa pagpili ng mga projects at lalo na sa pagpili po ng mga kontraktor. Lilinawin ko lang po Lilinawin ko lang si Katunying. Hindi naman sa dahil hindi ako masyadong agree sa ibang sinabi niya. Ang tanong lang, pinipitik mo ba si Madam Inday Sara? Tanong lang yan, tanong lang. Tinatanong lang, pinipitik mo ba? Style natin yan, Katunying Vlogger din ako. Ako hindi ako mahilig pumitik. Talagang ang reaksyon ko iba. Hindi nila trabaho yon. Number 2, dapat pag official ka ng gobyerno,
gaano mang kataas ang posisyon mo sa gobyerno, gaano mang kababa ang posisyon mo sa gobyerno, dapat waive ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Dalawa lang. I support that. 100. Kung halimbawa yung mga kayamanan ko, pinapangalan ko dun sa ibang tao, tita ko, o sa nanay ko, o sa kaibigan ko, tapos pinangalan ko sa kanya, tapos meron kaming waiver na hindi pa rin niya pwedeng galawin yun. Hindi mo alam yung katunying. Tsaka hindi na sila nagano ng pera dyan sa bangko na marami. Nandun sa vault, puro gold. Gold bar. Diba? Gold bar. Nakita ko yan kay kay Governor Chavit Singson, meron siyang vault sa bahay, yung binlag nila. May mga gold bar dun. Talaga naman pasukin natin kada bahay ng mga yan. Tapos, alugugin natin yung mga vault nila. 8%. Opo. Dalawa na yun. Major po yan, mga kababayan. Mabubusit ka eh. Ang problema ngayon, contractor mismo, congressman eh. Oo. Ay, nako mga kababayan. Nakakalungkot. Ang pinaka nakakalungkot po dito, sa totoo lang, yung nag-aaway-away tayo dahil sa mga politiko. Nag-aaway-away tayo dahil sa mga tinamaan ng magaling na yan. Natuto lang tayo mag-computer. Kung mag-akusa tayo sa kapwa natin, ganun na lang. Hindi ba? Okay, katunying ko. Sige. Pero ako, sana dumating ang araw na mangyari yun. Ang totoo, gusto kong ma-discourage ang mga politiko na magpolitiko eh. Gusto kong ma-discourage ang mga congressman na tumakbo. Gusto kong ma-discourage ang mga senador na tumakbong senador. Opo, mga kababayan. Anyway, Tapos ka na katunying nag-overtime ako dahil sa'yo. Di ba? Huwag naman ganun katunying. Duterte yan, ulitin ko Duterte. Nung sabi ng Pangulong Duterte, tatapong ko sila sa Manila Bay. Gumaganyan tayong lahat, Anyway, Katunying, maraming salamat sa iyong vlog. Matagal ka nang hindi nagbe-vlog, di ba? Medyo tagalan mo ng konti kung ganyan ang mga natin. Kasi lahat na sinabi mo, alam naman namin eh. Hindi pala namin alam na nibago kayo kay Madam Inday Sara. Okay, Katunying, God bless you. Nire-respeto ka namin at issue-based lang tayo. Hindi, mataas po talaga ang respeto ko dito sa tao na to. In fairness, goods to. Pero dito sa issue na to, patungkol kay Madam Inday Sara, hindi. Thank you but not thank you. Syukran sa inyo po lahat. Subscribe po kayo sa channel natin. At subscribe din kayo sa channel ni Katunying, yung Katunying. Courtesy po sa kanya to. Salamat, Katunying. Mabuhay ka hanggat gusto mo.